Sa nakaraan nating episode, nag-berserk mode na nga itong si Kapka. Ang huling paraan para mapantayan o tuluyang matalo si Kaiju number 9. Sumugal na siya dahil meron lang siyang 1 minutong kontrol sa anyong ito. At ngayon, bago tayo magpatuloy, pagpasensyahan nyo na nga pala mga lods kung natatagalan tayo bago makapag-upload uli. Kailangan kasi natin maghanap buhay at asikasuhin ang pang-araw-araw nating gastusin. Kaya nagkakaroon tayo ng delay sa mga pag-upload ng ating mga bagong content. Bago pa lang rin kasi ang ating channel mga lods, wala pa tayong kinikita dito. Kaya naman malaking tulong sa atin kung merong mga gustong sumuporta para tuloy-tuloy ang ating mga magiging uploads at lalo pang lumakas ang ating channel. At kung sakaling merong gusto magpadala ng tulong mga lods, pwede kayong magpadala sa GCash natin. Hindi sa pilitan pero malaking tulong talaga. At ayun nga pala mga lods, gusto ko nga lang din palang i-shoutout lahat ng mga nag-like at nag-comment sa mga nakaraan nating mga videos. Doon ko nalalaman kasi na nagugustuhan nyo pala ang mga ginagawa nating mga content. At ayun nga mga lods, sana ay tuloy-tuloy ang ating mga pag-comments at likes para naman malaman natin at ma-improve pa natin yung ating mga ginagawang content. Ngayon, simulan na natin ang episode. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, magsisimula na ang pinakadelikado at pinakamabagsik nilang sagupaan. Sinabi nga ni Mina na, "Tumigil ka, Kapka!" Halatang nag-aalala habang nakikita niyang nagbe-berserk mode na nga itong si Kapka. Nagulat si Kaiju number 9. Ramdam niya agad ang biglaang pagbugso ng kapangyarihan ni Kapka. Hindi niya inaasahan na lalakas ito ng ganon. Doon na napabulong si Kapka sa sarili niya na, "May 1 minuto lang ako. Wala na tayong oras. Mina, cover me!" At sabay na sumugod nga itong si Kapka diretso kay Kaiju number 9. Kasunod nun, biglang pumasok sa isip ni Mina ang sandaling nag-usap sila noon. Bakas kasi sa mukha ni Kapka ang determinasyon. Kaya para kay Mina, malinaw ang bigat ng sitwasyon. At napasabi nga ito na hindi ko siya mapipigilan. Pero ang tanging magagawa ko ngayon ay sandalan ng tibay ng loob ko. At doon na sa pagsugod ni Kapka, isang malakas na suntok ang binitawan nito. Tinamaan si Kaiju number 9 ng diretso. Wasak ang paligid sa lakas ng tama. Makikita sa mukha ni Kapka ang sukdulang puwersang inilalabas niya. Walang preno, buong lakas. Bawat atake ay nabibiyak ang lupa. Habang nagpapatuloy ang atake niya, may dugo nang lumalabas sa gilid ng bibig ni Kapka. Kita na pwersado na din pati sariling katawan nito. Sukdulang umabot na sa limitasyon nga ito. Habang tuloy-tuloy ang sagupaan, maririnig si Mina na sumisigaw, "Now providing cover, guiding the target to drop site number 14. At agad naman sumagot ang command center na, "Drop site number 14. Roger." Kasabay nito ay patuloy ang sagupaan ng 2 panig. Habang patuloy nagbibigay ng cover at sumusugod laban kay Kaiju number 9. Sunod-sunod na malalakas na atake ang binibitawan ni Kapka. Halos gumuguho ang buong paligid sa tindi ng impact. Sa gitna ng bakbakan napasabi si Kapka, "2 na lang natitira kong galaw." Makikita na hirap na siya kahit naka-berserk mode pa. Dito naman napabulong si Kaiju number 9 habang nakatitig kay Kapka. Nakakaintriga. Taglay niya ang kapangyarihang kayang pumatay ng mga halimaw. At may nakakainis pa siyang abilidad na nagpapabagal ng pag-regenerate. Isa rin siyang halimaw, pero para bang nilikha siya para pumatay ng makapwa niya halimaw. Ngayon, wala na akong kahit anong pagdududa. At sa huli bigla ngang ngumisi ito mga lods at sinabing, "Yan pala talaga ang tunay mo ha." At sinabi nga sa command center na, "Naabot na ng target ang drop site." At si Kapka napabulong sa sarili na, "Mga 40 segundo na ang nakalipas mula nang pakawalan ko ang aking kapangyarihan. Lahat ay nakahanay ng perpekto." Nagulat at napasabi si Kaiju number 9 ng, "Ito ay..." Sabay salita nga itong si Kapka na, "Magsisimula ako sa alternative fifth form, Neo Whirlwind." Sabay sumigaw na, "Mina!" Pinakita nga si Mina. Dala ang kanyang signature weapon mga lods. Napasabi si Kapka nga sa sarili na pinadala nila ito para sa kanya sa drop site number 14. Sabay sigaw ang nasa command center na, "1 magazine left, handa nang magpaputok."
Sabay umatake ng malakas itong si Mina mga lods gamit ang kanyang sandata. At tinamaan niya ng matindi itong si Kaiju number 9 at tumalsik. Napasabi nga si Kaiju number 9 na, binasag ni Mina Ashiro ang aking shield gamit ang isang putok na yon. Ngayon, dudurugin nila ang aking core gamit ang isa pang galaw ng alternative form. Kahanga-hanga, pero ganun pa man. At biglang napasabi si Kapka na, may pangalawang shield ito. May magkahiwalay bang shield ang bagay na ito at ang number 2? At biglang ang sinabi ni Kaiju number 9 na, sa oras na matiis ko ang iyong mga atake, makakapag-regenerate ulit ako. Panalo ako! At napasabi nga si Kapka habang nag-aalala na, talaga bang makakaya nating wasakin ang dalawang shield nito? Walang silbing mag-alala. Kailangan nating subukan. Sumugod nga itong si Kapka at kasabay naman nito biglang nagsalita si Kaiju number 9. Ano to? Nawawalan ako ng control kay number 2. Paano siya nakakapaglabas pa ng ganitong kalakas na kapangyarihan? At ayun nga mga lods, biglang pinakita si Isao Shinomiya na kumukuha ng kontrol sa kapangyarihan nito. Na tila ba di makagalaw itong si Kaiju number 9 sa kanyang pwesto. Pero nagpupumilit pa nga din itong umatake mga lods gamit ang kanyang kapangyarihan. Pero bago ba nito makaatake ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. At ayun nga ang malakas na atake ni Mina Ashiro. At kasabay nga nito ang pagsugod ni Kapka, handang pakawalan ang isang matinding atake. Alternative 6 form. Kasabay nga nito biglang nagsalita si Kaiju number 9. Nga. Ilang beses nyo pa ba, kayong mga tao, lalampasan ang aking mga inaasahan? At nagpatuloy ang atake ni Kapka. Neo God of Thunder. Tumama nga ang isang malakas na atake dito kay Kaiju number 9. Isang pantapos na atake mga lods. At biglang ang napasabi si Kapka na, nabasag ito. Kitang-kita mga lods na wasak na ang core nito ni Kaiju number 9. At pati nga sa command center na pasabi na, isang malinis na tama, wasak na ang core ni number 9. At napasabi uli si Kapka na, ito na. Sabay nagsalita si Kaiju number 9. Kaiju number 8, mag-usap tayo ng kaunti. At nagsalita si Kapka naman na, anong nangyayari? At dito nga mga lods, napasok na itong si Kapka sa kapangyarihan ni Kaiju number 9. At napasabi nga itong si Kapka na, ito ba ang battlefield sa loob ni number 9? Saan ito nagpunta? Hinahanap nga niya dito mga lods si Kaiju number 9. At bigla niya nakita ang isang maskara at napasabi ito na, ang maskarang ito, nakita ko na ito dati. Biglang nagpakita si Kaiju number 9 mga lods. Yun nga lang, ito yung maliit na version nito. At nagsalita nga itong si Kaiju number 9 na, sa una, inakala kong isang simpleng pagkakataon lang na nagpakita ka sa harap ko. Pero matapos maramdaman ang kapangyarihang nasa loob mo, may narealize ako. Mula pa sa simula, hindi maiiwasan ang lahat ng pangyayaring ito. Sumagot nga itong si Kapka na, ano bang sinasabi mo? At sumagot nga itong si Kaiju number 9 na, nagbabalik ba sa iyo ang alaala ng lugar na ito? At sumagot nga itong si Kapka na, sabihin mo kung anong ibig mong sabihin. At sinabi nga ni Kaiju number 9 na, naiintindihan ko, hindi ka pa ganoon kalalim na konektado rito para magpakita ng ganoong kapangyarihan. Ang galit mo noon ay dapat napakalaki. At sumagot nga itong si Kapka na, ano na naman niyang pinagsasabi mo? Kung hindi ka papatay, susuntukin pa rin kita. Sumagot si Kaiju number 9 na, hindi, panalo ka na. Mawawala na rin ako. Nawasak na ang aking mga ambisyon. Tapos na ang ating laban. Sa'yo ang tagumpay, Kapka Hibino. Tunay na nag-enjoy ako. Paulit-ulit, kailanman hindi ako binigo ng sangkatauhan na lampasan ng aking mga inaasahan. Sinira nila ang lahat ng plano ko. Gusto ko pang malaman. Gusto ko pang matuto. Gusto kong mas mapalapit sa sangkatauhan. Lubos akong natalo. At sumagot naman si Kapka na, tigilan mo yung pagsisinungaling. At sinabi ni Kaiju number 9 na, hindi ako nagsisinungaling.
wala na akong natitirang alas. At sumagot naman si Kapka na, "Kasinungalingan! Alam kong may itinatago ka. Sabihin mo sa akin, ano yung pilit na tumatakas mula sa'yo?" At dito nga mga lods, parang may iba't ibang halimaw na pinapakita na lumalabas dito kay Kaiju number 9. O parang kumukontrol na dito kay Kaiju number 9. At pinakita nga din dito mga lods ang Kaiju na nasa loob ng katawan ni Kapka. Paulit-ulit nitong sinasabi na, "Patayin, patayin, patayin." At napasabi nga si Kapka na, ano bang klaseng reaksyon to? At napasabi nga ang Kaiju number 9 na, "Ayaw ko talaga umabot sa ganito. Ngayong nawasak na ang core ni number 9, hindi ko na kayang panatilihin ang equilibrium. Isa na akong halimaw na walang kontrol. Isang hayop na ang tanging pagnanasa ay pagkawasak." At dito nga mga lods, naalala ni Kapka ang sinabi sa kanya ni Mina. May napakaraming halimaw sa loob ni number 9. At napasabi nga itong si Kapka na, "Ano ka ba talaga?" At biglang gumuho ang paligid mga lods. Nagsalita nga si Kaiju number 9 na, "Ano nga ulit ang tawag ng mga tao dito? Sa tingin ko may... naalala ko na. Ang may Reike Ira Mega Monster." Sabay pinakita si Mina Ashiro. Nakatulala, nanlaki ang mata. Dahil nasaksihan nito si Kapka, inatake ni Kaiju number 9. Butas ang katawan. At nagsalita nga si Kaiju number 9 na, "Sa una, inakala kong isa lang akong mahinang halimaw na nagkataong nagkaroon ng talino. Nagtago ako mula sa mga tao at namuhay ng tahimik. Pero doon ko na-realize na mas malakas ako kaysa sa hamak na mga tao. Pagkatapos kong maunawaan iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilamon ako ng isang mapanubok na pagkahumaling. Gusto kong subukan ang hangganan ng aking kakayahan at matuklasan ang mga lihim na nasa loob ng mundo ng tao. At pagkatapos, para bang may gumagabay sa akin. Nakilala ko yun." Sabay lumipat ang eksena sa labas. Pinakita si Reno at napasabi siya na tumigil sila, yung mga Kaiju nga na nasa labas na kalaban nila. At biglang sumagot si Iharu, "Reno, tumigil na rin sila sa side ko. Kumusta ang sitwasyon dyan?" At sumagot nga si Reno na, "Ikaw rin, Iharu." Sagot naman ni Iharu na, "Ibig sabihin, natalo na lang matanda si number 9. Biglang narinig ang sigaw ni Mina sa comms, "Kapka!" At ganoon din sa command center, sumigaw sila, "Na-destroy ang core ni number 8. May nadedetect na bagong monster signature mula sa loob ni number 9. At dito nga natin tatapusin ang episode na ito mga lods. Nawasak ni Kaiju number 9 ang core ni Kapka. Paano na ngayon sila? Si Kapka ang inaasahan at pag-asa ng sangkatauhan na matatalo itong si Kaiju number 9. Ano na ang mangyayari ngayong patay na itong si Kapka? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Kaiju number 8 Season 3 Manga Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.